back sa ating back again sa my YouTube channel. Andito na naman ang ate Darling Yon Vlog. Magpapaalala kung hindi naman tayo maganda, huwag tayo magbawal pa. So for today's video, ipapakita ko lang naman sa inyo ang pagproseso namin at pag-uwi namin ng probinsya during this pandemia, okay? So, ayun, nasa Cebu Pacific kami, magpaparapid test kami. So, mura lang dito, 700 lang. So, konti lang yung pila. So, nakabahan ako. Humayin na lang ulit. Hi! Barangay, mauna na. Unahin mo muna yung sa barangay. Finally, dito na kami sa airport. Go! Haggard tayo, girl. Kuya, Kiko, and si ate. Ayan, we are much earlier than our flight. So, 2 hours before, andito na kami. So, I'm a typical mom na 10 AM lang flight, 7 nakalisa ng bahay. So, ayun, hindi na lang namin yung bus. So, ayun, ang hirap talaga bumiyahe ngayon. Medyo nahihiya ako mag-vlog. But it's an advantage na meron tayong face mask, nakakapagsalita ako without, you know, knowing anyone na, ay, nagsasalita yung babae, parang tanga. So, ayan, we are much more settings. Ano namin? Get 134. So, ito yung sasakyan natin pauwi ng probinsya. Magbabas lang tayo. Okay na. Lilipad tong bus. Lilipad siya. Lilipad. Wala ka ng problema eh. Natatain na ako, OMG. Sakit na ng sabi. No, i-return that one. Lapit na tayong bababa na tayo. Oh, yes! Wow. Are you happy? Yes, very. Very happy. Did you miss Daddy? Do you miss Daddy and Kali? Yes, very. No! Stop it! No, okay.
Tapos na kami, pupunta na kami sa ano? Saan kami pipick up it? Agard ka, girl. Agard siya. Driving here, so sige na, you can play your phone na. The last time na umuwi ako, hindi ko siya complete. Ang haba na niya, ang laki niya pala na ito. So, ayun na nga mga guwaps. Explain ko lang sa inyo kasi baka hindi nyo siya naintindihan yung ibang part ng vlog ko, no? So, nakalagay nga doon, nag-rent kami ng bus, buong bus na siya, para maghatid sa amin sa quarantine facility. So, whether you like it or not, lahat ng LSI or kung anong klase ka man na umuwi ng probinsya, kung anong category ka man nahulog or belong, is required talaga na dumaan sa quarantine facility kasi kailangan muna kayo na ma-interview. So, that time kasi nagka-problema sa ambulance na susundo sa amin papunta sa quarantine facility. So, sabi kasi nila ng taga-LGU na, ayun na nga, masusundo naman po kayo, kaso nga lang, medyo matatagalan pa kasi isa lang daw yung driver nila and may hinatid pa daw na pasyente sa medyo may kalayuan din. So, sabi nga ng iba na mga kasama namin dun, patatagalan pa, may mga kasama kaming bata. Ako, may kasama akong anak, kasama ko si Kiko. Tapos yung isang babae naman dun, may kasama din siyang gulpa. So, mga ilang buwan pa lang yung batang yun. So, kawawa naman, init-init dun sa holding area, dun sa Dipolog. So, nag-decide na kami na baka pwede kaming pakiusapan na yung nagbabantay doon na i-release na lang kami at ayun na nga, magrenta na lang kami ng private na sasakyan para makauwi na kami or ihatid na kami sa quarantine facility. So, nung una, hindi sila pumayag kasi nga strict nga yung lugar namin. So, takot sila, baka mapagalitan daw sila ng mayor. So, nung nakausap, so tinawagan yung LGU, since may number naman kami, so tinawagan yung LGU, tapos sabi nila, ang concern lang naman nila, baka daw kami ay manghingi daw ng pambayad sa kanila.
But sinabi naman namin na wala pong problema sa pera, wala pong problema sa bayad sa bus. Kami na po yung bahala. Doon mag-aambag-ambag. So, kasi ganun din naman kasi ang ginawa sa ibang mga LSI, yung mga uuwi pa ng malalayong lugar, bukod dun sa amin, meron pang mas malalayo, malapit na sa Zamboanga City, ang uuwian nila. So, wala ding magsusundo sa kanilang ambulansya or ano. So, parang, private car or sa may private na sasakyan na sumundo sa kanila na binayaran din nila kasi nga parang siguro hindi rin available yung ambulance sa kanila or pareho din sa amin na yung driver limited lang din. So ayan na nga, pumayag na yung LGU. So lahat sinabi ng LGU na kailangan talaga yung sa bus na yun ay puro LSI lang. So with facial, with face mask, tapos may social distancing. Hindi pwedeng tabi-tabi kami. So, ayun, malaki naman yung bus nirentahan namin siya ng buo na sa 3,200. So, okay na rin, tig 450 ang isa sa amin. Sa case namin, pwede kami, kadalasan naman sa amin dun mga LSI is mga home quarantine. So, may mga factors na kini-consider dun kung home quarantine dapat. Yung barangay captain nyo or konsehal nyo, check mo na yung bahay nyo kung pasok ba siya sa category na pwedeng gawing pwede kayong mag-home quarantine. So, may iba na hindi pinapayagan. Sa amin naman kasi malalayo yung mga kapitbahay namin. Distansya din naman yan. More than 6 meters. Ganon. Distansya yung mga bahay dito basta malalayo. Tapos, lahat naka-home quarantine. So, lahat kami naka-home quarantine. Hindi pwedeng lumabas talaga 14 days. Ayun, pagdating namin doon sa quarantine facility, ayun, in-interview kami. So, hindi face-to-face malayo talaga Talagang, meron silang megaphone, tapos tinanong nila yung numbers namin. And then, tumawag lang sila sa phone, para hindi na talaga, para wala talagang close contact. So, malayo talaga, distansya talaga. Tapos, may mga tinanong sila, like, inuubo ka ba, sinisipon ka ba, or kailan kayo nagpa-test, like, swab or antigen, ganon, rapid. I think ang rapid, hindi siya ganon talaga in-honor. Hindi lahat ng province sumatanggap ng rapid test. Kasi sa ibang lugar, hindi tinatanggap ng rapid test talaga. At saka, kung magpapa-test kayo, antigen test na lang kayo, mas mura. That's only 700 lang sa Cebu Pacific. Doon na lang kayo kasi yung panigurado talaga. Tatanggapin ng probinsya nyo yun kasi at least ang Cebu Pacific, kilala na sila. And i-consider ng province nyo yun. So, tatanggapin ng LGU yun. And mura lang talaga yun kapag yung airline sa sasakyan nyo talaga, yung aeroplano na sasakyan nyo ay Cebu Pacific din. Kaya, I recommend na dun na lang talaga kayo para tanggapin. Kasi may mga naririnig ako nung kumukuha pa lang kami ng travel pass or travel authority. Yung iba daw ay hindi sila pinapayagan na kumuha ng test kung saan-saan. Kasi mayroon kasing iba na binibili lang nila yon para sigurado talagang negative yung result and makauwi sila. So, kumuha kayo at least 72 hours before ng flight nyo. Kasi yun ang chine-check din yun ng Cebu Pacific. Kasi yun yung kinoconsider nila. Nasa travel guidelines nila yun. So, check nyo yun. Magbasa-basa kayo. Uso naman magbasa, no? Which is, ang sakit pa naman ng mga Pinoy, tamad magbasa. Okay? Talagang i-insist ko sa inyo na ang mga Pinoy talaga ay may sakit talaga sa pagkatamad magbasa. Yung reading comprehension natin ay mahina talaga. So, please lang, no? Magbasa-basa kayo. Tsaka, ang importante dun nun ay, isa sa napaka-importante sa lahat talaga, no? Dalawa lang yun ang napaka-importante sa lahat na pag umuwi ka ng probinsya ay yung travel pass or travel authority na kukunin nyo sa police station ng city nyo kung saan kayo nakatira. Like, for example, sa amin sa Pasay. So, dun, sa police station ng Pasay, dun sa City Hall, dun kami kumuha. And then, yung letter of acceptance or acceptance letters na galing naman yun sa barangay nyo, na uuwian nyo. So, dapat makipag-cooperate kayo kasi merong cases doon sa amin na nakasabay namin sa airport na hindi sila pinayagan kasi parang hindi nagkaintindihan yung passengers or yung uuwi, yung
LSI, hindi sila nagkaintindihan or wala silang ayos na cooperation with their LGU, ganon. So, wala silang letter of acceptance. So, akala nila, okay na yun. Which is, nangyari din sa amin, muntik na kaming hindi makalipad, or hindi makasakay ng eroplano, pauwi. Dahil hinanapan kami ng letter of acceptance. Which is, kailangan pala talaga yun. And then, anong nangyari? Sabi namin, wala po kaming hawak na ganun. Kasi sa probinsya po yun, balis okay na daw po yun, sabi ng kapitan namin. So, doon na daw nila ibibigay yun pagdating namin. So, hindi pala din nagkaintindihan and then hindi din pala nasabihan agad. So, si Papa, habang nag-aano pala kami doon, no problema kami dahil, yun nga, napaka-strict nung babae na doon sa check-in section. Napaka-strict niya. Tapos, sabi ko, patay. Wala kaming maipakitang letter of acceptance kasi hinanapan niya kami ng proof na taga-sindangan talaga kami. Wala kami maibigay ng proof nga kasi ilang years na kami nakatira sa Pasay. So, yung mga ID namin, and then doon din kami, voters din kami ng Pasay. So, doon na talaga yung address namin. Doon na yung mga IDs namin, doon naka-address. So, yung so, wala kami ipakitang proof. So, ayun, nagka-problema, patay tayo dyan. So, kahit binigay na namin yung mga ID, ay yung, yung travel pass, travel authority, parang hindi naman niya binasa, parang tinignan niya saglit, tapos binalik niya agad sa amin. Sabi, napagalitan pa kami, ang sungit, my gosh, sabi. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Yung proof nga, di ba, kung taga saan kayo. My God, nagtitimpi lang talaga ako sa'yo, girl. Nagtitimpi lang ako. Dahil gusto kong umuwi ng probinsya. So, anyway, sabi ni ate, nung sinabi na ni ate na kaya po kami uuwi ng probinsya, ay yung nanay namin may sakit. So, that's the reason why uuwi kami. And then, yung mga IDs namin, talagang naka-address sa Pasay. Kasi ilang taon na kami nakatira dun eh. Doon na siya naglaylo. Doon niya kami pinayagan na mag-check-in na ng mga baggage. So, binalik na niya yung mga papers namin, yung mga IDs yung binalik na niya. So, yun. Pero yung iba talaga, declined flight talaga. Hindi sila pinayagan. Yung katabing, namin, na mag-check-in na sana, hindi siya pinayagan. Kasi the reason why, walang cooperation nga, walang maayos na cooperation sa LGU nila. And then, meron pala sa probinsya nila, meron palang limited lang na LSI na pwedeng umuwi. Monthly, which is nasa 300 LSI lang ata ang tinatanggap nila per month. Monthly. Tapos, kailangan nasa listahan ka ng uuwi. So, hindi ka talaga tatanggapin sa airport pa lang kung wala ka sa listahan ng mga LSI na uuwi. So, yun lang. And hopefully naintindihan niyo yung mga explanation kahit sobrang haba. So, ayun. Hopefully, see you on my next vlog, mga gobs. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo. At kung mayroon ba kayong mga katanungan, ilalagay ko sa description yung link ng Facebook ko at ipopost ko yung mga requirements kung paano makauwi ng probinsya. Kasi sobrang haba ng vlog ko. I'm sure mabuboard na kayo. So, abangan nyo na lang mga next probinsya vlogs ko. Yun lang. Bye! Thanks for watching my gobs. And don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para mas updated ba kayo sa i-upload ko pa na mga videos. Huwag nyo kakalimutan na Ate Darnie nyo lagi nagpapalala. Kung hindi naman tayo maganda, huwag tayong mag-moldita and I. Thank you. Bye!